PH 100% tatak Pinoy. Seller.ph available nationwide, kaya ano pang hinihintay mo? Download na! Experience the luxury, fashion, and style. Brands that came from the illustrious and elite. World's most luxury fashion houses that offers unique craftsmen and unrivaled quality. Hi guys! Welcome po sa programang Leaders in Action, produced by MR Digital Media, hosted by your very own Apat Dapat. Ang programang ito ay magtatanghal ng mga leader na naging trending ang mga activities, mga leader na exceptional at extraordinary ang mga achievements, mga leader na nakapagpabago ng mga buhay ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Hindi lahat ng ating tatampok sa programang ito ay mga politiko. May mga leader din tayong makakasama na naging achiever sa larangang kanyang ginagalawan. Mga leader na hindi naman politiko, subalit nagbigay ng mga magagandang halimbawa at nakapagpabago ng buhay ng maraming tao. Welcome po sa programang Leaders in Action. Ang itatampok po natin ngayong araw na ito ay ang isang punong bayan mula sa probinsya ng Batangas. Siya po ay nasa unang termino pa lamang ng kanyang panunungkulan bilang punong bayan. Hindi naman po siya baguhan sa politika, sapagkat mula sa pagiging konsehal ng bayan, nagpatuloy siya bilang pangalawang punong bayan at pagkatapos ng isang termino, ngayon ay siya na ang ganap na mayor ng bayan na ating pupuntahan. Ang bayan ng San Juan ay ang pinakadulong bayan sa lalawigan ng Batangas. Kilala ang bayang ito sa industriya ng lambanog at paggagawa ng palayok. Matatagpuan din sa bayang ito ang Malaburakay sa gandang mga white beach resorts na dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Halina kayo at samahan ninyo kaming muli ni Mitch na kilalanin ang ama, kapatid, kaibigan at lingkod bayan ng San Juan, Batangas. Walang iba kundi si Mayor Bibong Salud. Magandang buhay, bayan ng San Juan.
Nandito po kami ngayon sa Leaders in Action. Ako po si Jenny. At ako po si Mitch. Welcome po sa bayan ng San Juan na lalawigan ng Batangas. Lumiban po tayo mula sa Quezon Province. Andito po tayo ngayon sa Batangas. Makakasama natin sa Leaders in Action. Ito'y walang iba. Kilalang punong bayan. Walang iba kung hindi si Mayor Bibong Salud. Yan. Magandang buhay po, magandang araw po sa lahat. Magandang araw po sa nagagandang mga host. Nasaan? Ayan. Kami po ay napaunlakan. Napakaswerte po ng grupo ng MR Digital Media at napaunlakan po tayo makasama ang pinakamagiting na alkalde dito po sa bayan ng San Juan. Si Mayor Bibong Salud ay pumalaot sa mundo ng politika sa kanyang murang edad. Bagaman at may gintong kutsara na sa bibig ng ito ay isilang, lumaki siyang may kababaang loob para sa kanyang kapwa. Katulad din naman ng kanyang amang negosyante na si Capre Salud, na kilala din sa pagiging matulungin at sa kabila ng kanilang estado sa buhay, ay naandon ang pagkalinga sa masigit na nangangailangan. Katunayan nito, bukas ang kanilang pribadong tanggapan para sa lahat ng mamamayan na nangangailangan. Siguro nga, ang masidhing hangarin ni Mayor Bibong Salud na lubos na makapaglingkod at makatulong sa mga tao ang nag-udyok upang maghangad siya na maging alkalde ng bayan. Pagkatapos Mayor yung pagpupo mo talaga, nahirapan ka ba na pagpupo mo ay yung adjustment? Ano yung Kasi nasanay siya sa legislation. Pagkat po sa Vice Mayor Tama po yung yung 100 days adjustment period. Yung first 100 days, napakahirap kung transition. Dahil nasanay tayo sa legislative, tapos po transition kayo sa pagiging mayor, ang malaking iba ang trabaho. Ang malimit po ay nandito po ako sa munisipyo maghapon hanggang gabi. At tuloy ko ang pagtatrabaho, paperma, mga papers na ito. Nakakarapid yun. Pagdating sa bahay, meron pa mga abala. Hindi ka gaya ng Vice Mayor. Wala. Hindi kayo obligado no kayo Vice Mayor. Tama, magse-session lamang. Hindi kayo obligadong tumigil dito sa munisipyo. Makakapagbarangay kayo. Karal ka ng batas. Ngayon, halos 24 hours. Oo. Wala na ho halos pahinga. At saka, yan, kung ako man ho ay magpatay ng cellphone, bukas naman po ang aking sa mga EA ko. Dati po kayo ay Vice Mayor. Iba po yung ninyo kasi legislative kayo. Ngayon po ay nasa executive. Ano po yung pagkakaiba nitong dalawa kasi kayo na po yung pinagkakatiwalaan ng bayan ng San Juan? Malaki yung pagkakaiba sa trabaho na naman. Siyempre po pag legislative, more on ordinance, resolutions, batas na gagawa legislative. Pero po pag kayo ang mayor na, kayo na po magpapa-implement. Kami po ang nag-endorse sa SB, ang SB ang gagawa ng batas, and then kami po naman magpapa-implement pag na-aprobahan mga ordinance sa ngayon. Nakatuon ang kanyang panunungkulan sa Katagang SID, kung saan dito ay inihalin tulad niya ang kanyang bayan sa isang punla na uusbong at yayabong sa pagdaan ng panahon. SID means Social Service, Environmental Protection, Economic Enterprise, at Development. Dito umiikot ang takbo ng kanyang panunungkulan. Makikita ang pag-unlad ng isang lugar kung kasabay sa pag-unlad ng ekonomiya nito ay kasabay ding umuunlad ang kabuhayan ng mga mamamayan. Kaya naman pinagtuunan ng pansin ni Mayor Bibong Salud ang pagbibigay ng hanap buhay sa kanyang mga kababayan upang maiangat ang kabuhayan ng mga mamamayang kanyang pinaglilingkuran. Katuwang ang Sangguniang Bayan, naglaan sila ng pondo para sa mga livelihood programs para sa iba't ibang sektor ng lipunan katulad ng PWD, tricycle drivers at iba pang sektor. At sa kasalukuyan ay nakakatulong at napapakinabangan ng kanyang mga kababayan. Ang San Juan, Batangas po pala ay open po for industrialization. Opo. Ano po yung plano niyo po pagdating dyan?
Yan, naghahanap po kami ng mga invest po dito sa atin for industrialization. Pero yun po namang environmental friendly para hindi naman ho nasisira ang ating environment. Hindi na mapapakinabangan pa rin natin ang mga natural resources natin. Mga Yung po, agro-industrial. yan, opo. Hindi po, wala pong waste na hazardo sa mga kalusugan ng tao. Hinihintay na lang natin silang pumunta dito para mag-invest. Opo, opo. Kami naman po yung hindi tumitigil. Sa mga investors po diyan na wala pong, ay maganda naman po ang magiging sa environment, epekto, hindi po masisira environment natin. Kaya po yung hinihikayat namin mag-invest po dito sa amin sa bayan ng San Juan. At sinisigurado ko sa inyong napakatahimik po dito sa amin. Mahalaga kay Mayor Bibong Salud ang kaalaman para sa kabataan. Kaya nagbigay siya ng mga scholarship programs sa mga batang may talino, ngunit dahil sa hirap ng buhay ay walang kakayang mag-aral. All out din ang suporta niya sa mga estudyanteng may natatanging abilidad sa iba't ibang larangan ng kompetisyon. Malaki din ang malasakit niya sa mga guro, kaya naglalaan at nagdadagdag siya ng pondo para makatulong sa mga pangangailangan ng mga paaralan, lalo't higit ngayon, panahon ng pandemya. Tinutugunan niya ang mga pangangailangan ng mga guro sa online at modular learnings, katulad ng mga printing materials. At ngayon, ang bayan ng San Juan ay may 2,400 scholars sa high school at college. Ang maganda at maayos na kalusugan ng mga mamamayan ay simbolo ng isang maunlad na bayan. Walang sinasayang na oportunidad si Mayor Salud upang makapagbigay ng serbisyong medikal para sa kanyang bayan. Nakikipag-ugnayan siya sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matulungang makapagpagamot ng libre ang kanyang mga kababayan. Libreng panganganak, libreng ambulansya, libreng gamot, bukod pa ang mga tulong sa hospitalization bills na madalas ay bukas palad niyang ibinibigay mula sa kanyang sariling bulsa. Sa panahon ng pandemya, kung saan ay marami ang apektadong mamamayan, sinikap ng punong ehekutibo, katuwang ang kanyang sangguniang bayan, na pangalagaan ang kalusugan ng bawat mamamayan. Gumawa sila ng mga hakbang upang matulungan ang kanilang nasasakupan para mapigilan ang pagdami ng COVID-19 cases sa buong San Juan. Namigay din sila ng mga agnong buhay para sa kanilang mga kababayan sa panahon ng lockdown. Ang pangalagaan ang kalikasan ay isa sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Dahil sa ang bayan ng San Juan ay may maganda at maipagmamalaking baybayin, prioridad niya ang pangangalaga sa likas na yaman na mayroon ang kanilang bayan. Patuloy din ang pagtatanim nila ng mga puno upang mapangalagaan ang kagubatan at kabundukan na nasasakupan ng bayan. Sa gayon ay maiiwasan ang malakihang pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Ang mga magsasaka ang maituturing na backbone ng ating ekonomiya. Kaya mahalaga kay Mayor Salud ang sektor na pangsakahan at pangisdaan. Naglaan siya ng pondo upang makatulong at makapagbigay ng libreng pananim, puhunan, makabagong kagamitan at teknolohiya upang matulungan ang kanilang hanay. At dahil na din sa kanyang koneksyon at impluwensya, nagkaroon siya ng partnership sa iba't ibang bansa. Nakapagpadala siya ng mga magsasaka na magsasanay sa bansang Korea. Mayor, ano yung mga naging kabahagi ng ating mga magsasaka? Sa panahon na sila ay nalugmok dahil dito sa bagyo mga nagdaan, ano po ang naging aksyon ng ating pamahalaan lokal para sila po ay matulungan? Yung mabuti nga at magaling din ho itong aking MAO, yung aking Municipal Agriculture Office. At kami po nagbibigay po ng libreng mga pananim, palay, gulay. Hanggang ngayon po, abono, yun po ay wala po kaming balik. Alam po, ibinabalik sa amin. Puro pagbigay po sa kanila. Yun po ang aming ayuda. Bukod po sa ayuda po na galing po mismo sa Department of Agriculture, mga cash incentives po gayaan, nagbibigay po. Kami naman ho, dito,
ganun ho, sa distribution, kami nung nag-aasikaso. Kaya ho, nung magmura, kaya sa pagsabay-sabay naman, mahirap din pala po yung puro marami bigay ng gobyerno. Dahil pag nagsabay-sabay, biglang nagbababa, nadami ho ang supply, bumababa naman po ang presyo ng mga gulay. Oo, kasi Tsaka palay po, madami ganun din. produce eh. Opo. Madami ang produce, bumababa. Puro libre na po ngayon. Libre na. Naging malaking hamon kay Mayor Bibong Salud ang pagbagsak ng industriya ng lambanog na pangunahing produkto ng kanilang bayan. Upang maiahon ang lambanog industry, patuloy siyang nakipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at grupo na makatutulong upang maiahon ang kabuhayan ng mga producers ng lambanog. Dahil sa pandemyang ating nararanasan, bumagsak din ang turismo ng bayan at upang muling buhayin ang turismo, nagbigay din siya ng tulong sa mga maliliit na negosyante, kaakibat ang ibang ahensya ng pamahalaan. Patuloy ang pagsasagawa ng lokal na pamahalaan na mahakbangin upang makahikayat muli ng mga turista na dayuhin ang malaburakay na ganda ng baybayin ng San Juan. Sa kanyang panunungkulan, naisagawa din ang cultural mapping at tourism master plan ng bayan. Pagdating po, Mayor, sa peace and order sa bayan ng San Juan, ano po yung binibigay nating support sa ating Kapulisan. San Juan PNP, Opo. mga nare-receive po nila from the police authority? Nito po, bumili po kami ng bagong service ng pulis, pampatrolya, Hilux po na pick-up. Tapos po, nagbigay din po ang PNP ng isa pang bagong service, kaya mas madali ho ngayon. Saka dito po sa amin, mababa ho ng malaki ang crime rate. 30% yata ho na ibaba yung sa duration ng mga ano. Kaya masarap po meron sa bayan ng San Juan. Tahimik po na dito. Hindi na tayo kumuha ng profit. Gusto ko lang may daiya. Malapit sa Quezon, Mahal. malapit din sa Batangas. Sobrang mahal. May mura po doon sa Kalugbo. Ayan, mura-mura pa ho daw. Mura-mura pa dito. Pagdating po naman sa preventing drugs na ba, ano po Opo. yung ating mga kabataan? Ano po yung binibigay natin? Sa atin, opo yan. Ang sa drugs po dito sa amin, hindi naman po drug cleared po kami. Pero Drug po, cleared cleared. municipality. Clear ho, pero hindi drug free. Ano ho, iba ho yung drug free at saka drug cleared. Yan, buong San Juan po, drug cleared ho kami. Pero may mga sumisingit-singit pa rin po mga walang yang... Ano pong ginagawa niyo sa mga sumisingit-singit? Pinahahanap ko ho. At ipakukulong ko ho ang mga yan. Oo. Dahil sila information natin. Oo, matitigas ho ang ulo. Sabi ng walang mapupulot sila sa illegal na droga. Sa halos isang taong mahigit simula sa kanyang pagkakahalal, Hi, I'm Lian. Isa akong certified online seller. Paano nga ba ako nagsimula sa online selling? So ganito, balikan muna natin kung paano nga ba ako nagsimulang maging raketera. 10 years old pa lang ako, rumarakit na ako sa palengke. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako magbenta. Mapakantin, meat shop, o kahit nga snowball o manggang hilaw na may alamang, ibebenta ko yan eh. Lahat na ata ng pwedeng maibenta, ibinenta ko na. Extra income ba? So ayun, nakapagtapos ako sa pag-aaral at nagkaroon naman ako ng maayos na trabaho. Pero gumagawa pa rin ako ng paraan para makapagbenta ng mga pagkain at kahit anong items. Passion ko talaga siguro ang pagbebenta ng kung ano-ano. Then noong 2012, nakilala ko yung husband ko. After a year, we got married. And nagkaroon na rin kami ng mga anak. Pareho naman kami may trabaho that time. Pero bakit parang kulang pa rin yung income namin? Dahil na din siguro sa dami ng bills na kailangan naming bayaran. Ang dami rin namin pinasok na business. Andyan yung pagtatayo ng stalls for fries and drinks, paglalagay ng ukayan, stall for shakes, ultimo yung pagbebenta ng beauty products, pinasok na rin namin.
Kaya lang, hindi pala talaga ganun kadali. So, naisip kong mag-online selling. So, sa simula, pipicturan ko muna yung mga items na ibebenta ko. And then after nun, mag-i-edit ako, and then ipopost ko na sa Facebook. Noong una, kayang-kaya pa ng powers ko kahit mag-isa lang ako. Pero nung tumagal na, grabe. Halos mabaliw ako sa pagsagot ng mga inquiries ng mga customers ko. Halos hindi ko na nga mapitawan yung cellphone ko eh. Tapos andyan pa yung shipping ng products. O, diba? Seller ka na, kargadora ka pa. Pero ang pinakamasaklap sa lahat ay yung nawala na ako ng oras para sa mister ko at sa mga anak namin. Until one day, nakilala ko ang seller.ph. OMG! Dahil sa mobile app na ito, gumaan ang buhay ko bilang isang online seller. Biruin mo, gamit lang ang smartphone ko, nakagawa na ako ng sarili kong website kung saan doon na nagpe-place ng orders ang mga customers ko. Doon ko na rin minamanage yung stocks at inventory ko. Pati na rin lahat ng pumapasok ng mga orders, detalyado. Kung dati, kailangan ko pang mag-live selling para dumami ang benta ko. Kay haluin mabuti. Pero ngayon, kahit natutulog ako, bumibenta ako. Gamit lang ang sarili kong website na gawa sa seller.ph. Gumaan talaga ang buhay ko at nagkaroon na mas maraming oras para sa pamilya ko. Thank you talaga sa seller.ph. Kaya, para sa mga kagaya kong rakitera, this is it mga meses. Download na! Hi, Mark here, CEO and founder of Seller.ph. In today's video, I'm going to teach you how to build your own website just using your smartphone. Sa halos isang taong mahigit simula sa kanyang pagkakahalal, naisagawa niya ang rehabilitation at improvement ng mga tanggapan at departamento ng pamahalang lokal. Naipatapos din niya ang 33 million evacuation center para sa kanyang mga kababayan na maaapektuhan ng anumang kalamidad. Naipagawa din niya ang mga barangay roads na nasasakupan ng San Juan, Batangas. Sa kabuuhan, ay nagkakahalaga ito ng 21 million. Naisaayos din ang slaughterhouse ng bayan. Naglaan din siya ng pondo upang maisayos ang mga street lights sa bawat sulok ng bayan. Nakapagpagawa din siya at nakapagpa-rehabilitate
ng mga school buildings at school fences sa iba't ibang pampublikong paaralan na nasasakupan ng bayan. Dahil ang San Juan ay maituturing na catch basin ng mga karatig bayan, nagpagawa siya ng dike, subalit dulot ng mga bagyo na nanalasa sa kanilang bayan, nasira ang kanilang dike. Kaya't agad niya itong pinagtuunan ng pansin na maipagawa upang maiwasan ang mga pagbaha. Dahil din sa kanyang mga inisyatibo na mapaglingkuran ng maayos ang kanyang nasasakupan, sa kasalukuyan ay ginagawa na ang bagong munisipyo ng San Juan, Batangas. Sa pagputok ng Bulkang Taal, hindi nag-atubili sa pagtulong ang pamahalang lokal ng bayan ng San Juan sa pangunguna ni Mayor Bibong Salud. 5,000 evacuees mula sa mga bayang naapektuhan nito ang pinatuloy at kinukup nito sa kanilang mga evacuation centers. Ilan mang bagyo ang nanalasa sa bayan ng San Juan at naging dahilan ng pagkakalugmok sa kahirapan ng kanyang mga kababayan. Hindi natinag si Mayor Salud, bagkus ay patuloy siyang nagpursige upang tulungan ang mga biktima ng kalamidad. Sabi nga niya, walang imposible sa pagkakaisa, pagtutulungan at sama-samang panalangin. Anumang kalamidad ang kanilang maranasan ay patuloy at patuloy ding babangon ang bayan ng San Juan. Kaya naman sa panahon ng Kapaskuhan, ipinaramdam pa rin niya ang diwa ng Kapaskuhan sa kanyang mga kababayan. Pero sa short time mo bilang, di pa naman talaga siya tapos na one time. Isang taon na naman. Isang taon kalahati. Ano na po yung mga medyo nakukuha natin award ng bayan? Ay, nakakuha po kami sa tourism namin nung bago mag-pandemic. Saka po, sa MADAC po, sa drugs. Award day ho kami. Oo po. Napababaho namin dito sa amin ang ng drugs. Opo. Yung po talaga sa term po ninyo. Opo. Mga last Opo. mo po dito sa ninyo. Last? Hindi po nila natanggap yan. Siyempre po, meron din po naman silang kabahagi doon. Hindi ko naman po sinosolo ang credits. Dahil marami din naman po magandang ginawa yung mga nakaraang nanunukulan. Nilalahat ko na ho ang mga mayor na nagdaan dito. Na sila naman po ang naging foundation namin para ho maging ganito rin po ang bayan ng San Juan sa ngayon. Pero ngayon parang mas disciplined ang mga niya. Than before. sorry to say. Pero malaking ang laki difference. ng diferensya. Yung magagalang ang empleyado ngayon dito sa... Magkakaiba daw ho ang leadership. At sadya naman nga magkakaiba ang leadership ng bawat leader ng bawat bayan. Ako ho, binibigyan ko sila ng karapatan nila na gumalaw po ng sarili. Pero siyempre, mamonitor nyo din. Mamonitor, babantayan nyo din yung mga makakarating sa inyo. Hindi ko naman po pinagagalitan kagad-agad. Inaalam ko muna po. At hindi ko mga yan. Dito ko po sa opisina yung kakausapin. Upang ipabot yung mga na mabago. Ganun din naman po tayo Yung mga medyo may pula sa atin. Hindi naman po pala lahat. Opo. At ibabaguhin natin. Pipilitin natin baguhin. May saayos para maging maayos. Opo. So, kay Mayor naman, ngayon, mensahe niya para po sa inyong mga kababayan na nanonood. Hindi lang po sa bayan ng San Juan, worldwide po tayo napapanood. Lahat po ng inyong kababayan sa Batangas, sa mga nasa iba't ibang parte ng daigdig. Nasa sa inyo po ang pagkakataon. Apo. Una po ay binabati ko muna kayo ng maligayang Pasko. At sana po ang dadating na 2021 ay maging masagana po sa ating lahat. Maalis na po sana ang pandemic. At para naman po dito po sa atin sa San Juan, wag po kayong mag-ala-ala. Gagawin ko po ang aking makakaya upang lalo po nating may saayos ang pamumuhay po dito sa atin, may angat ang kabuhayan ng bawat pamilya. Yun lamang po, maraming salamat. Mabuhay po ang bayan ng San Juan. Ako po ang punong barangay ng Barangay City First, San Juan, Batangas. Bilang bago lang po sa panunungkulan, sa ilalim ng pamumuno ng ating punong bayan na si Mayor Bibong Salud. Wala po ako masasabi sa panunungkulan niya.
during the pandemic, sa lahat po ng disaster na dinanas natin ngayong 2020, wala po siyang sawang pagtulong sa aming barangay. Sa kasalukuyan po ako'y binigyan niya ng konting budget para sa kanal na ipag-implement ko po ngayong 2021. Ay wala po ako masasabi sa kanyang panunungkulan bilang mayor ng San Juan. At sana po ay magpabigyan po siya ng mahaba-habang termino para maipakita din niya ang tunay na pagtulong at panunungkulan sa aming bayan. Maraming salamat po. Ako po si Roel S. Maralit ng Barangay Sico 2. Kasalukuyan pong nanunungkulan sa ngayon. Ang masasabi ko po sa aming minamahal na punong bayan ay napakabuti po ng kanyang panunungkulan. Lalo na po at sa dinanas niya mga pagsubok, bagyo, pagputok ng bulkan, at ito pong COVID-19, ay tunay po na ipinakita niya ang kanyang katatagan at kakayahan sa panunungkulan. Tungkol naman po sa mga project namin sa barangay, lahat po ay naibigay nila sa kada barangay. At tungkol naman po sa pag-uugali ng aming mayor, ay wala po akong masasabi. At tunay naman pong siya ay mapagbigay, lalo na nga po sa mga mahihirap. Ano po? At lahat po siguro na ang kanyang kakayahan ay talagang dito po ay nasubukan sa mga pagsubok na dumating sa lalo na po sa COVID na ito. Ang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jaime Alasas, Barangay Captain po ng Barangay Musang San Juan, Batangas. Sa ngayon po, akin pong sasabihin sa inyo ang ating punong bayan, Mayor Eldebrando Bibong Salud, ay siya po ay napakahusay na leader. Napakagaling po niya magpasunod at kung siya po ay magbigay ng mga proyekto, ay halos sa lahat ng barangay ay talagang pare-parehas. Wala po siyang kinikilingan, hindi po siya namumulitika. Kahit po nung mga nakaraang eleksyon, siya ay kalaban niya isang halimbawa ang kapitan sa politika, ganon din po ang kanyang pagbibigay. Wala po siyang pinipili. Lalo na po sa mga humihingi ng tulong, siya po ay bukas palad at talaga nagbibigay. Wala po siyang pinauuwi ng wala. Lahat po siya ay talagang pinagkakalooban niya at halos po ay talagang inuubos niya ang kanyang oras sa panunungkulan sa bayan. At isa pa po, siya po ay napakarami ng proyektong binibigay sa mga barangay at talaga po namang talagang tinututukan niya ng husto ng bawat barangay para hindi maging kawawa ang mga mamamayan ng San Juan. At isa pa po, siya po ay talagang napaka-aktibo sa pamumuno bilang punong bayan ng bayan ng San Juan. Isa po siyang leader na napakahusay at napakasipag sa kanyang panunungkulan. Hindi po siya marunong magpabaya at lahat po halos na bawal ay talagang kanyang pinatutupad. Wala po siyang kinikilingan. Basta po ang sa kanya ay matuwid at legal. Hindi po siya katulad nung sino man na lagi ng politika. Siya po ay walang politika. Ang kanya lang po ay basta siya nagtatrabaho ng maayos sa bayan para sa mamamayan. Yun lamang po at muli po ay ako'y lubos na nagpapasalamat at bumabati sa lahat ng mamamayan ng bayan ng San Juan. Maraming salamat po. Ako po ay Barangay Captain ng Palahanan 2nd, Ramel de Torres. Buhat po nung ako'y naluklok bilang kapitan sa mga itinutulong po ng ating punong bayan na dito sa aking barangay ay marami na po mga concreting, mga pagtulong sa eskwelahan. Ito pong mga pagpapagawa ko ng mga recrap sa mga lawayi, sa mga tao po dito. Walang sawa po siyang nakakatulong sa aking barangay. Lalong-lalo na po itong mga mahihirap. Ang aking pong mayor ay miski sarili pong bulsa niya ay siya natulong. Kaya po may pagmalaki po namin ang aming mayor na sa bayan ng San Juan. Lalong-lalo po sa mga pagtulong sa mga may sakit. Siya po agad nagpapadala ng kaunting tulong, mga sasakyan na pinadadala po sa akin sa pagtulong din po sa aming mahal na mayor.
ang aming mayor ay talagang walang tumulong sa aking barangay, may sikino sa mga kalapit barangay na sa talagang ang kanyang pagtulong ay labag sa kanyang kalooban. Yan po ay talaga pong miski sarili pong bulsa ay talaga pong binibigyan niya ng aking mga sinasamahan, miski taga sa barangay. Kaya po ay talagang kami po ay saludo po diya sa pagtulong at sa kanyang panunungkulan sa aming bayan. Siya po ay marami pong natutulungang mga taong mahihirap. Buhat po ng mga Taal Volcano, marami po siyang naipadala dito, pagtulong sa mga taga-Taal. Pinatid po niya sa bayan ng Taal, Emery. At saka itong pong pandemic na ito, talagang sunod-sunod po ang pagtulong niyan, miski hindi kanyang pera. Yan po ang aking ipagmalaki sa aking mayor na yan. Hindi man sa pagkukat, sabihin na mayor namin ay gayaw, ay talagang yan o may pagmalaki kung wala akong yung balit do sa mga taong na inyong naririnig na paninira. Talaga po yan yan po ang aking nalalaman. Buhat nung ako'y nanungkulan sa aming barangay, yung aming mayor na talagang malaki ang naging utang na loob ng mga taga-barangay Palanan. At yan po ay pagsabi kong may mga patambak, padalagan yan ang mga gamit sa barangay, babako, mga gayon po. At saka marami hong kaming yan po basta malapitan, yun ang aming pinagmamalaki sa aming mayor na yan, na talagang ang puso niya narito sa aking barangay at sa ibang barangay. Kaya po, yun ho ay talagang miski na sasabihin ng mga tao ay paninira diya sa kanya. Ay sabi ko sa kanya, ay miski ikaw mayor ay mapapagsabihan ko ikaw na huwag mo na ang istindihan ng paninira ng tao. Sadyang gayan po ang pangapolitika, kanya siraan po yan. Basta ang gawin mo ay ang pagtulong sa tao at ikay pagmamalaki at ikaw ay talagang maka-Diyos, makatao sa ating barangay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Kagalagang Clarissa Lacari Castillo, ang punong barangay po ng Barangay Poblasyon. Dito po sa aming bayan, ang aming po mayor ay si Kagalagang Elvin Salud, na kilalanin po namin ay mayor dito. Si mayor po ay wala po kami masasabi sa kanya at super bait po niya. Napaka-down-to-earth po niya. Marami po siya natutulungan. Wala pong lahat na lumapit po sa kanya ay tinutulungan niya. Wala po siyang pahindi at lahat po ay oo sinasagot niya. Ang pinakahindi rin po niya is oo pa rin po at napakagaan po ng loob niya sa mga tao. Gumagawa po siya hindi na ang pangharap po sa tao kundi po o sa camera. Ito po ay gumagawa po siya kahit po nasa wala pong nakakakita o kung ano man po. Bukal po sa loob niya ang pagtulong sa kapwa. Marami siyang mga proyekto dito po sa bayan ng San Juan, ang pagpapagawa po ng kalsada at kung ano pa po. Ganun din po sa aming barangay Poblasyon, o drainage canal po, ang kanyang binibigyan ng pansin. Kasi po yung napapansin niya na ang drainage canal po, yun po ang pinaka-importante po sa bayan ng San Juan at sa barangay Poblasyon. Ganun din po yung pagpapaliprap ng mga Lawari River kasi po ngayon ay marami po ang bagyong dumaraan. Sa ating pong pandemic naman, marami rin po siya natutulungan. Kaya yun po ang aming mayor dito. Siya po ang aming Yormi, ang Yormi po ng San Juan, Mayor Elvin Brandosi. Ako po si Rosemary Ronquillo ng Barangay Poblasyon, BHW. Ang masasabi ko po kay Mayor ay madaling lapitan. Mabait po siya at unang paglapit niyo ay talagang bibigay agad niya. Madaling lapitan at madaling tumulong. Ako po si Evelyn Puntarong Peri ng San Juan, Batangas. Isa po ako barangay health worker ng San Juan, Poblasyon. Ang masasabi ko po kay Mayor Edalbarando Salud, isa siyang mabuting tao dahil nasasabi ko ito dahil sa kabila ng mga dumadating na pandemya sa bayan ng San Juan, hindi siya nagkukulang para tulungan ang mga taong nangangailangan. Napakabait niyang tao. Hindi na kailangan magsabi ka kung anong kailangan mo. Ibinibigay niya ang nararapat sa mga taong nangangailangan. Kung dumating ang mga bagyong Rolly Quinto, nandun agad siya. Wala siyang iniisip na siya'y mapahamak. Ang gusto niya ay maiparating sa mga tao at maipadaba. Na nandyan lang siya at kayang-kaya niya sila ay tulungan sa kabila ng kapahamakan niyang haharapin. Wala siyang inisip kundi ang para sa kapakanan ng taong bayan. Yun lamang po at maraming salamat.
ang pagkakaroon ng isang maayos, matino at mapagkakatiwalaang paglilingkod ang susi sa kanyang matagumpay na panunungkulan. Mayor Bibong Salud, isa kang certified leader in action. Thank you.